Yan. So mga kababayan, ito balita to ngayon. Okay? Kasi mga ka-streetwise, itong si Sara Duterte po, sinita ni nung akbayan. So sabi kasi ng akbayan, si ano yun eh, David yung apelyido, no? Sabi kasi ng akbayan, bakit hindi daw po nagsasalita or nagbibigay nga po ng statement si Sara Duterte regarding nga po sa West Philippine Sea. So yun. So ang nangyari nun, hindi po sumagot si Sara Duterte. Ang sumagot, si Pulong. Kita nyo mga kababayan, di ba? Hindi talaga marunong sumagot si Sara Duterte. Meron siyang tagasagot, si Pulong, yung kapatid niya. Kasi una dito mga kababayan, sana Pulong, kung sasagot ka sana yung una mong sagutin yung 51 billion. Walang yan, masyado na kaming nalilibang eh. Nalilibang na kami kay Kibuloy masyado tsaka sa West Philippine Sea eh. Pero yung 51 billion ni Pulong, nakakalimutan na po natin. So kasi mga kababayan ito, sabi ni Pulong, why nail everything to the Vice President? Paulo Duterte comes to Sister Sara defense amid West Philippine Sea silence. So, admitted pala si Pulong na tahimik si Sara Duterte regarding nga po sa West Philippine Sea. So ngayon, basahin po natin tong article na to. So sabi dito, in a statement, Representative Duterte stressed that the question on the actions of Chinese vessel in WPS should be directed to the Chief Architect of Foreign Policy, the Secretary of National Defense, and the Secretary of Foreign Affairs. Okay. It's not the job of the Vice President or the Secretary of Department of Education to demonize or any country for that matter, said Representative Duterte in reaction to the statement of Akbayan Party List President Rafaela David. Kita niyo mga kababayan, no? So sabi ni Paulo Duterte, hindi daw po trabaho ni Sara Duterte ang mag-demonize. Yung i-demonize yung China. Actually, alam naman po natin demonyo yung China, pero hindi naman po natin sinasabi na i-demonize ni Sara Duterte yung China. Hindi po natin hinihingi yon. Ang hinihingi po natin doon mga kababayan is yung statement niya. Kung ano ba talaga yung paninindigan niya regarding po sa China. Ayun lang po yun. Wala po tayong hinihingi na i-demonize mo, makipaglaban ka. Wala. Statement lang. So ito. So actually, sabi dito, David said, ito nga po si Rafaela David, no? David said the Filipino people need real leaders, not traitors. The defining silence of Vice President Sara Duterte speaks volumes about her priorities. Okay. So ito yung sinabi nga po ni Pulong. So para mas maganda, basahin na lang po natin sa mismong Facebook niya. So sabi ni Pulong, Representative Duterte answer to the statement of Akbayan. Okay. The question on the action of Chinese vessel in the West Philippine Sea should be directed to the Chief Architect of Foreign Policy, the Secretary of National Defense, and the Secretary of Foreign Affairs. It is not the job of the Vice President or the Secretary of Department of Education to demonize China or any country for that matter. We can see this task is your assignment. Ano ko ba? Okay. Sabi dito, no, as we pause and pray this Holy Week and reflect on the Savior Jesus Christ as He is nailed to the cross, we shall also reflect on why you nail everything to the, ito na, no? to the Vice President, and we fervently hope that your words are not part of the reason why there is action in the WPS. Yun, okay. So ngayon, yung pakikipaglaban pala natin sa West Philippine Sea, kahit po tayo ay nagko-comment lang, di ba? Sinisisi pa rin po pala ito ni Pulong sa atin. Kasi sabi niya dito as we fervently hope that your words are not part the reason why there is action in the WPS. Sagutin natin to kasi medyo bullshit talaga to Kasi mukhang hindi talaga alam ng mga Duterte kung ano yung trabaho ng bawat government officials. Especially po ng
Vice President. Okay. Ay, hello po, JL. Thank you. Thank you po sa pagbisita. So sabi dito, no, let us pray for a peaceful Holy Week for our beloved country that is not disrupted by press propaganda of Akbayan. Yan na, oh. Propaganda na naman pala. Actually, mga kababayan, hindi naman po kasi propaganda yon. Hindi naman po siguro masama na magtanong kung ano ba talaga yung stand ni Sara Duterte regarding po sa West Philippine Sea. Propaganda na ba yon? Yung nagtatanong ka, oy Sara, puta na. Ano ba talaga stand mo sa West Philippine Sea? Ano ba talaga yung stand mo sa China? Hindi propaganda yon. Oh, propaganda pa nga lang, hindi na talaga alam kung ano ibig sabihin. So, ang mga kababayan kasi ito pa. So, ito nga po yung balita nga po regarding nga po sa Akbayan. So, panoorin natin to Pinunaan ng grupong Akbayan ang kanila'y pagiging tahimik ni Vice President Sara Duterte sa gitna ng tumitinding tensyon sa West Philippine Sea. Sa isang pahayag, hinamon ng ni Rafaela David, pinuno ng Akbayan, si VP Sara na magsalita at ihayag ang kanyang posisyon sa issue ng pinagtatalunang teritoryo ng China at ng Pilipinas. Hamon ng grupo sa Vice Presidente, magpakita rin ito ng lakas ng loob na ipagtanggol ang soberenya ng ating bansa kaysa gamitin ang kanyang boses sa anila'y pagdepensa para sa religious leader na si Apollo Kibuloy. Binigyan diin ng mga ito na kailangan ng mga Pilipino ang tunay na leader at hindi ng anila'y mga traidor. Wala pang pahayag ukol dito ang Vice Presidente. Wala pang pahayag si Sara, pero si Pulong meron na. Wala yan. So sabi dito, ulitin lang natin, sabi dito, ang dapat daw po tanungin, di ba, yung presidente, yung DFA, at saka yung DND. Kasi hindi naman daw po trabaho ni Sara, ng Vice President at saka ng Department of Education, yung mga bagay na yan. Tanga, di ba? Sabi sa inyo, tanga to eh. So, ang mga kababayan kasi, pero bakit dito? Bakit dito meron siyang sinasabi? Vice President Sara Duterte stand opposing the resumption of peace talks with the communist rebel is a popular view that even soldiers would agree on. The military chief himself acknowledged on Tuesday. So mga kababayan, nung last year kasi, nagsalita po si Sara Duterte na hindi daw po siya agree sa peace talk. Sa peace talk at saka sa amnesty. Sabi ni Sara yan. Ayun ba, trabaho ba ng Vice President yun? Ayun ba, trabaho ba yun ng Deputy Secretary? Hindi. Hindi. So mga kababayan, bullshit po yung sinasabi ni Pulong. Hindi naman kasi porket na hindi mo hawak yung DND at hindi ikaw yung chief architect ng foreign policy ng Pilipinas, hindi naman ibig sabihin nun na dapat tumahimik ka. Kasi ang punto dito, sa mga ibang mga bagay nga, ang ingay-ingay ni Sara Duterte. Dyan sa amnesty, ang ingay niya. Hindi naman natin hinihingi yung opinion niya. Tapos dito, sa Ukraine. Sabi niya sa Ukraine. So, meron siyang statement sa Ukraine, meron din siyang statement sa Hamas. Di ba? Yung statement sa Hamas, tsaka yung statement sa Ukraine, trabaho din po ng DFA yun. Pero bakit nagsalita ka? Di ba? Tapos meron pa yan eh. Yung pinakamalupit dito, ito. Mga kababayan. Yung kay Kibuloy. Ito. Siguro napanood nyo na to, no? Pero panoorin lang natin mga 30 seconds lang. Mga kababayan, ako po ay nakikiisa sa panawagan ng pagpapairal ng batas at katarungan sa hinaharap na isyu ni Pastor Apollo Kibuloy at ng Sunshine Media Network Incorporated. Sa mga ginagawang pagdinig ay tila pinatawan na ng guilty verdict si Pastor Kibuloy kahit na nakabata. Tama na yan, walang kwenta. So yan mga kababayan, di ba? Ito, hindi naman natin inihingi yung opinion niya dito, pero bakit siya nagsalita? At saka mga kababayan, tanga-tanga talaga itong mga Duterte, mukhang hindi talaga nila alam kung ano yung mga pinagsasabi nila. Kasi, ito yung babasahin lang ito natin eh. Ayan Office of the Vice President mandate
core function, mission, vision, and quality policy. Ayan na, galing po yan sa website mismo ng Office of the Vice President. At ang nakalagay po dito sa unang-una, as the second highest office in the land committed to the service of the nation and supportive of the President priority agenda. O, tandaan natin mga kababayan, o bilang Vice Presidente, dapat po ang trabaho ni Sara Duterte, sumusuporta siya sa mga prioridad ng Presidente, sa agenda ng Presidente. So ano ba yung agenda ng Presidente ngayon sa West Philippine Sea? Ni 1 pulgada, hindi natin isusuko sa China yung West Philippine Sea. Sinabi ni PBBM yan. So dapat bilang Vice President, dapat sumusuporta ka dapat dito. Oh, okay, hindi mo trabaho yan, pero bilang Vice President, siguro naman karapatan namin malaman kung ano ba yung stand mo sa West Philippine Sea. Kasi kasama yan sa mandate mo. Ayan, alinaw-linaw dito, oh. Oh, alinaw dyan eh. Saan ba yun? Oh, yan oh. Oh, alinaw-linaw eh. Oh. Committed to the service of the nation and supportive of the President priority agenda. Oh, ayan. Trabaho mo yan. Actually, mga kababayan, napanood ko na naman si Badong kanina. May content tungkol dito. Nagtanga-tangahan na naman yung matandang hukluban. Ay, Diyos ko na yan. Ito ba, nabasa ba ni Badong to? Nakasama talaga sa prioridad ng Vice Presidente na suportahan niya yung agenda ng Presidente ngayon. At mga kababayan, ang linaw naman dito sa mismong Constitution natin. Kasi mga ka-streetwise, yung ginagawa po ni PBBM, hindi lang naman po trip niya lang or gusto niya lang makipag-away, hindi yun. Sumusunod lang po siya sa Constitution po ng Pilipinas. Sumusunod lang siya. So bilang Vice President, siguro dapat karapatan din namin malaman kung ikaw ba ay sumusunod din sa Constitution ng Pilipinas. Kasi nakalagay naman talaga ito sa Article 1 mismo. Di ba sa Article 1 mismo nakalagay dito, the national territory comprises the Philippine Archipelago with all the islands and waters embraced therein, and all other territories over which of the Philippines has sovereignty or jurisdiction consisting of its terrestrial, fluvial, and aerial domains, including its territorial sea. Oh, tandaan nyo including its territorial sea, the seabed, the subsoil, the insular shelves, and other submarine areas. The water around, malinaw sa Constitution natin between and connecting the islands of the archipelago regardless of their breadth and dimension from part of the internal waters of the Philippines. Sa Constitution po natin mga kababayan, na pangalagaan po natin yung teritoryo po natin tsaka yung soberenya po natin. Sa ICC, meron ding binabanggit si Sara Duterte. Di ba? Sa ICC, meron din siyang sinasabi. Well, sa ICC, medyo palagpasin na natin yon. Kasi dabit siya dun sa kaso. Pero dito mga kababayan, bilang isang Vice Presidente, trabaho din ng isang Vice Presidente na protektahan po yung soberenya ng Pilipinas, yung mga teritoryo po ng Pilipinas. So malinaw po mga kababayan, natatanga-tanga lang po talaga si Pulong para sabihin niya na hindi kasama sa mandato ng Vice Presidente na kapatid niya nga yung tungkol po sa West Philippine Sea. Hindi ganoon yung tanga ka lang talaga, Pulong, tanga ka talaga. Kasi ito nga, ang linaw-linaw dito Presidente at Vice President kasama po na sinumpaan nila sa kanilang oath bago sila umaupo sa pwesto nila na poprotektahan po nila kung ano man yung nakalagay sa Constitution. Nakalagay yan dun, Pulong. Ano ba, tanga ka ba talaga? Pasensya na, naiinis talaga ako, natatangahan po talaga ako Sobrang baba talaga ng reasoning Ang baba-baba ng reasoning ni Pulong Ano, congressman ka, hindi mo alam yung Constitution. Ganun ba lumalabas doon? Ay, Diyos ko na yan. Kaya bullshit to mga kababayan. Ito sinasabi ni Pulong dito, yung sagot ni Pulong. Ano ba yung sagot ni Pulong dito? Ayan
It's not the job of the Vice President or the Secretary of Department of Education to demonize China or or any country for that matter. Can we seek this task is your assignment? Hindi po. Hindi po natin inihingi na i-demonize niya yung China. Ang hinihingi po natin is, kaya niya bang ipaglaban yung West Philippine Sea sa China? Ayun po yun. Wala po tayong demonize. Wala tayong ganon. Di ba? Makakapatid talaga sila, mga tanga, no? Sila makakapatid. Well, yung tatay, di ba, mahilig sa fentanyl, tapos yung tatlong anak, tanga. Tanga talaga, no? Pasensya na. Kasi kung tutusin, mga kababayan, kung makikita po natin, kung anong klaseng performance meron yung mga anak nga po ni Digong sa politika, wala talagang sinabi. Wala talagang mga binatbat. Naging vice president lang si Sara, naging mayor lang si Baste, naging congressman lang talaga si Pulong, dahil lang po sa tatay. Pero wala talaga, tanga talaga, no? Tanga silang kakapatid. Oh, to, parang ganyan, meron daw solid Sara. Oh, ito nga, nag-explain ako dito. Wala palang naintindihan. Di ba? Diyos ko. Wala. Kapag tanga talaga, kapag DDS talaga, tanga talaga. Ayun lang talaga yun. Abogado pa yan. Abogado pa si Sara. No? Oh. Yun po, no? So dyan po sa 575 po na nanonood. Sa hindi pa po nakakapag-like, palike na lang po ng video po na to. Dyan po sa Team Replays. Ano masabi nyo nga po dito sa pagtanggol nga po ni Pulong dito sa kapatid niya na si Baby Sara. So agree ba kayo dito? Syempre, kung DDS kayo, sasabihin niyo, good job Pulong. Good job. Well, pero syempre, kapag kayo po ay marunong naman mag-isip ng tama, talagang mapapatanong talaga tayo na ano bang klaseng tong mga anak ni Digong? Bakit iisa ata yung iisa ata yung level ng IQ? So yan, so pa-comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. No? So thank you po mga kababayan ulit.